Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, kumpirmado na po mga kabida, no? Wala na po sa kustodiya ng Czech authorities, mga kabida, ito kong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga kabida. Ito po ay kumpirmasyon mula mismo sa Department of Justice. Eto, babasahin ko lang po, mga kabida, ito kong breaking, ng ang balita ngayon, Zaldico, wala na sa kustodiya ng Czech authorities, DOJ. Ayan. Kinumpirma ng Department of Justice na wala na sa kustodiya ng Czech authorities ang dating kongresista at puganting si Zaldico, ayon sa pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Sa isang press briefing, ibinahagi ni Vida ang natanggap nilang impormasyon mula sa mga otoridad sa Czech Republic. Ito yung statement po ni Vida po mga kabida. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Ani Vida. Ipinaalam sa amin ng mga Czech authorities na wala na sa kanilang custody si Mr. Zaldico. Ayon pa sa kalihim, patuloy nilang sinubaybayan ang kinaroroonan ni Ko na pinaniniwala ang nasa loob pa ng Schengen area. Naniniwala kami na nasa Schengen area pa si Ko, dagdag ni Vida. Ayan. So, paano na yan? Okay? Paano na yan? Undersecretary Claire Castro, mauunsamin na naman po yung pagbabalik po ni Zaldico dito sa Pilipinas, Kasi pinaghahanap po ngayon, mga kabida si Zaldico Parang bumalik po tayo sa square one po dito, mga kabida. Paano? Inuunahan kasi ni Pangulong Marcos, yung pagkakahuli daw kay Zaldico, mga kabida. Okay? Sinabi po ng Pangulo na nahuli na po si Zaldico, mga kabida, at nagko-coordinate na raw yung bansang Pilipinas doon po sa Czech Republic para ho sa agarang pag-uwi ng dating kongresista, mga kabida, dito sa Pilipinas. Diba? So, paano yan? Paano ho nakawala ito hong si Zaldico? At malay natin, baka wala na po yan sa Czech Republic, baka nakaalis na po mga kabida, ito hong si Zaldico. Okay? Ang duda ko kasi, kaya nga nakapasok yan si Zaldico, kahit na po, kansilado na po yung kanyang pasaporte po, mga kabida. Baka naman ginamit po ni Zaldico yung kanyang Portuguese passport. Okay? Nung hinarang po si Zaldico, mga kabida, doon ho sa border po ng Czech Republic, syempre naman, hinanapan po ng mga dokumento po, mga kabida. At wala ko siyang ipinakita na dokumento na siya po isang Pilipino, siguro ang kanyang ginamit, yung kanyang pasaporte po, mga kabida, bilang isang Portuguese. Okay? Ang balita kasi, na citizen daw itong si Zaldico, sa Portugal, mga kabida. Kaya yun, okay? Hindi po nila pinatagal, mga kabida, ng mga Czech authorities, pinakawalan po nila itong si Zaldico. Kaya hanggang ngayon, hindi na po matukoy po, mga kabida, yung kanyang lokasyon, Na ang tanong po dito, paano po subaybayan po, ng Philippine government, itong si Zaldico, mismo yung Czech authorities nga, hindi nga nila alam kung saan po ito, Saan po ang location po ni Zaldico, mga kabida. Parang naghahanap lang po sila ng karayom po, Okay? So, ano na po ang mangyari po dito, mga kabida? Okay? Mag-aantay na lang po tayo kung kailan po babalik sa Pilipinas si Zaldico. Alright? So, palpak po, mga kabida, yung sinabi po ni Pangulong Marcos na nahuli na si Zaldico. Diba? Ito pa, palusot po ni Undersecretary Claire Castro na yung sinabi daw ng Pangulo, mga kabida, na nahuli, hindi daw ibig sabihin na as in na aresto. Okay? Ang ibig sabihin daw ng nahuli, posibleng hinarang, na-stop, okay? Napatigil. See? Pero nung una po, mga kabida, itinanggi po ng spokesperson po ng Malacanang, na ginamit ng Pangulo ang term na aresto. Okay? Hindi daw ginamit ng Pangulo ang term na aresto. Totoo po yun, Kasi ang ginamit po niya na term ay nahuli. Okay? Pero in layman's term, ang nahuli at saka aresto, magkapareho lang po yun. Okay? Synonymous po, mga kabida, ito hong nahuli at saka
na aresto in layman's term. Pero ang sabi po ni Jose Claire Castro, magkaiba. Ang ibig sabihin daw ng nahuli, pwede daw i-stop, pwede daw ipatigil, or pwedeng inarang, mga kabida. Ganun. Hindi daw ibig sabihin na aresto. Nagpapalusot lang eh. Itong si Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, para maiwasan po yung palpak at saka kahiya-hiya po mga kabida, na ginawa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Na nagre-rely lang po mga kabida doon ho sa kanyang source na si Zaldico ay inaresto po o nahuli po doon po sa Czech Republic at nakadetain na raw mga kabida at inaasikaso na po yung kanyang agarang pagbabalik po sa Pilipinas, mga kabida. So, paano na yan? Okay? Ano na po yung inihanda po ng gobyerno para sa pagbabalik po ni Zaldico? Wala na po mga kabida. Okay? Babalik po tayo sa square one mo dito na maghahanap po tayo kung saan na po si Zaldico, mga kabida. Ang suggestion ko lang po dito, pakilusin ninyo, okay, yung inyong mga intel. Ang laki po ng intelligence funds po, ng Office of the President po, mga kabida. Alright? Pakilusin po ninyo. Gagastos kayo, Okay, para po patuntun po mga kabida yung kinaroroonan po ni Zaldico. Sayang yung pera po Sayang yung pondo po ng presidente po, patungkol ho sa kanyang intelligence funds kung hindi ho magamit yan, mga kabida. Walang silbi po yung intelligence funds ng presidente, kung hindi po nila matuntun ito hong si Zaldico, mga kabida. Meron po tayong embahada po mga kabida, doon po sa Czech Republic. Pakilusin po nila yon. Okay? Kung maaari po, hanapin po ng gobyerno po ng Pilipinas si Zaldico upside down, ito hong Czech Republic po mga kabida, po. Diba? Kasi po, kailangan pong maibalik sa Pilipinas si Zaldico, dahil marami ho siyang mga tanong, na kailangan ho niyang sagutin, po, mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po ngayon. Okay? Yung kanyang idiniin po mga kabida na si Martin Romualdez ay nakataktang kasuhan po ng Office of the Ombudsman. Alright? Dahil sa kanyang partisipasyon daw, mga kabida, doon ho sa issue po ng 2025 National Budget Mess, at maging itong flood control project scam, po, mga kabida. Alright? So, dapat linawin po ito, ni Zaldico, kasi unang-una po, ginamit po ng Office of the Ombudsman po mga kabida yung kanyang statement po, doon sa kanyang video. So para maging strong po yung ebidensya po against Romualdez, kailangan hong magsalita dito si Zaldico, Kailangan hong bumalik dito sa Pilipinas para tumistigo laban ho kay Martin Romualdez, mga kabida. Okay? Kaso lang baka naman po mag-aalangan po, Kasi dalawa kasi sila dito mga kabida. In fact, tatlo nga Pero ayaw lang pong idawit yung isa, mga kabida, po. Okay? So, mismo si Romualdez po, itinanggi na siya po ay mastermind. Idinin po niya itong si Zaldico at saka itong si dating Senate President Francis Chis Escudero, mga kabida. Kumbaga, in-exonerate po ni Romualdez yung kanyang sarili po, na wala daw siyang kinalaman po, mga kabida, doon sa corruption. Alright? Kaya nga, mas maganda po, andyan po si Zaldico para to refute, yung statement po ni Romualdez po, mga kabida. Para magkaalaman ba, kung sino ba talaga ang utak po dito sa scam at saka sa corruption po, mga kabida. Okay? Sinabi po ni Romualdez, meron daw siyang mga alam, patungkol sa kasalukuyang administrasyon. Dapat ibunyag din yan, ni Romualdez, mga kabida, yung kanyang nalalaman po laban po sa Administrasyong Marcos. Okay? Kung ako po si Romualdez, okay, hindi ko papayag. Kung ako po si Romualdez po, mga kabida, hindi po ako papayag na ako lang po ang makulong. Na ako lang po ang lagay po sa alanganin po, mga kabida. Kung hindi man po totoo na siya po ay gumawa po ng krimen, mga kabida, siya po ay sangkot po sa korupsyon, dapat magsalita po. Okay? Full disclosure po, mga kabida, ito si Martin Romualdez. Kung sino ba talaga ang tunay
na mastermind po sa corruption sa 2025 national budget at maging ito hong flood control projects, mga kabida. Okay? Para ho sa inyo opinion at pananaw po, dito ho sa kumpirmasyon po mga kabida ng DOJ na wala na po sa kustodiya po ng Czech authorities mga kabida ito hong si Zaldico, at malamang wala na po sa Czech Republic po mga kabida ito hong si Zaldico. Alright? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.